O buksan mo sana ang langit na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan, gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan. Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan. Iyong sinasalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katwiran, yaong nagsialaala sa iyo sa iyong mga daan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming tinataas sa iyong pangalan, Panginoon, hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat oras ng aming buhay. Panginoon, salamat po at ginising mo kami upang muli ay ilaan ang araw na ito sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat po sa aming kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, sa iyong paggabay sa amin sa araw-araw, Panginoon, na sa kabila ng may lumalaganap na sakit, patuloy kaming nagiging ligtas sa karamdaman ito. Gayon din po sa ibang mga sakuna. Panginoon, ang mga hindi namin kapiling, Panginoon, na may kanya-kanya silang kadahilanan. Gayon din, Panginoon, ang may mga karamdaman. Ipuin mo po sila, Panginoon, para sa kanilang kagalingan. Panginoon, patnubayan mo kami sa aming pagdaraos ng pagsambang ito. Nawa po ay maging maayos at payapa ang pagdaraos namin ito. Gayon din naman, Panginoon, gabayan mo ang aming pastor, Panginoon, nawa po ay maipaitindi niya sa amin ang iyong nais sabihin. Panginoon, ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Hali po kayo dito sa harapan. Mga anak, hali kayo. Alright. Ang Advent candles, tulad ng Advent wreath, ay may mga simbolo rin at may kahulugan. Ang unang kandila ay simbolo ng pag-asa o hope bilang paghahanda sa pagdating ng mananakop, at ito ay tinatawag din na prophet's candle. Ang unang kandila ay ang kandila ng pag-asa. Bakit? Sapagkat maasahan natin na palaging tutuparin ng Diyos ang kanyang pinangako. Pinangako ng Diyos na isusugo niya ang isang dakilang sugo na tinatawag na Mesyas, ang Kristo, ang tagapagligtas ng sansinukob. Ang unang pagbasa ayon kay Propeta Jeremias ay tungkol sa pangako ng Diyos na may isusugo siya sa bayang Israel. Ito ay tungkol sa propesiya ni Propeta Jeremias tungkol sa kapanganakan ng Mesiyas. Ayon kay Propeta Jeremias, ang Mesiyas ay nagmumula sa lipi ni Haring David. Ang Mesiyas ay magiging isang makatarungan, makatwirang hari. Ililigtas ng Mesiyas ang sangkatauhan. Sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem, at sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katwiran. Let us pray. Aming Ama at aming Panginoon, muli aming inaalaala ang iyong pagdatal sa aming kalagitnaan. Sinindihan namin ang simbolo ng pag-asa. Nawa o Diyos ay sumaamin sa lahat ng pagkakataon. Aming inaasahan na sa pagdiriwang namin ng iyong kapanganakan, ang bawat isa ay makasumpong ng kapayapaan, ng pag-asa sa buhay. Aming tinatalaga din ang pamilyang ito na sumisimbolo ng pag-asa. Patuloy mo sila na bigkisin ng iyong pagmamahal. Iingatan sila sa lahat ng pagkakataon. Patuloy mo silang gagawing mabuting halimbawa ng simbahang ito at ng aming kapaligiran. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang sasa kanila sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Alright, magandang umaga po. Sa mga audience natin sa Facebook, pasensya na po kayo at medyo maingay ang ating introduction kanina. Amin pong inaayos ang amin pong mga gadgets dito. At ang pangako namin sa inyo sa susunod na mga linggo ay aming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa inyo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat.
At nawa po ay sundin natin ang protocol kahit na tayo nagsimula na. Ang 1 meter distancing, kaya kung kayo katabi nyo, kahit kapatid nyo, lumayo kayo. Yan ang ating isang protocol. Ano? At palaging mayroong mask. Okay? Kahit na ika nga ay naligo naman yung katabi nyo, palagi tayong nakamask. Kung wala kayong dala at nakalimot tayo, meron tayong mask doon sa table natin sa labas. Ano? At paglabas nyo rito ay meron tayong alcohol dyan. Ano? So gamitin lang po nyo yan. At yan po mga protocol natin. Ano? So wala na rin kamayan muna. Unless we take the risk. Ano? Wala namang problema doon. Ano? Ako naman naniniwala lahat tayo dito ay hindi apektado ng COVID. Pero hindi natin alam kung tayo ay tagapagdala. Yan ang problema doon. Ano? Kaya palagi tayong mag-aalcohol. No? Especially kung naglakbay tayo ng malayo. Kailangan natin yun. Ano? So, yun po. Mamayang hapon, ang ating pong pagsamba, ang Vesper po natin, ay magsimula po tayo ng 5:45. So, ibang set naman po yon ng pagsamba, yung Vesper natin. At next week naman sa umaga ay muli babalik po ang PAW team para mag-lead ng ating pong Charisma Worship. Okay. Patuloy po ang ating misyon, ng ating pong mga gawain dito sa Chosen UMC. Yung ating pong pinlano ay magpapatuloy. Ang ating pong council, one of these days papatawag ng council meeting online. At dumalo lang po tayo, okay, upang makalahok tayo sa pagpaplano. Pangalawa ay yung pong ating online mission. For example, pag Miyerkules po, alas 8 ng gabi, ay meron tayong programa. Ang tawag natin dito ay Misyon at Panalangin. No? At ngayon po ay marami tayong inaanyahan ng mga misyonero na naglilingkuran sa ibang bansa. No? Noong nakaraang linggo, naging bisita natin, ay misyonero at pastor na nagtatrabaho ngayon, nagmimisyon sa Nottingham, England. Sa Miyerkules, ang ating pong i-interviewin ay si Pastor Danny Hernaez at siya naman yung pastor sa Houston, Texas. Okay. So, ting Miyerkules po yan ay meron tayong iba-ibang mga kapatid na inaanyahan na mag-share ng kanilang nalalaman at karanasan sa pagmimisyon at panalangin. Nihilingan ko si Ate Lira umakyat sa altar. Yan. Halika rito, Ate Lira. Live po tayo ngayon sa buong mundo. Hindi lang po sa ABS-CBN, GMA. Alright. Basahin ko po bago ko ibigay. This is certificate of recognition. This certificate is presented to Lira Flor R. Rosena for being a loyal member, an active chairperson of the Finance Committee from conference year 2018 to 2020. Her unselfish service as finance chairperson is a model example of servanthood. Given on the 29th day of November
2020. Signed by your Pastor, Sergio Arevalo. Welcome. Salamat po sa inyong paglilingkod. Gusto niya ba speech? Maraming salamat po sa recognition, pero parang hindi ito po ay inaalay ko sa Panginoon. Para po sa ating pagbasa, kasulatan matatagpuan po sa Aklat ng Marcos, Kabanata 13, talata 24 hanggang 37. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig, upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan niyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang salita ng Panginoon. Makakarinig po tayo ng isang awit mula kay Sister Lori Serna. Ako nasasaktan, o lamang kita kailangan. Oh, Jesus, parating sa'yo, dalangin ko sana'y tingin mo. Dalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw.
lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, minsan pa nagpupuri kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At ngayon nga, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, humihiling ng paggabay, ng karunungan, ng presensya ng iyong banal na Espiritu upang siyang tumatok sa aming puso at patuloy na magbigay ng kaalaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay first Sunday of Advent. Kaya meron tayong kandila at sinimulan natin ito ngayon. This is the start of our celebration for the birth of the Son of Man. Kung meron po kayong anak na matagal na inyong hindi nakita, tapos biglang dumating, ano po ang feelings nyo? Itong anak nyo ay mahal na mahal nyo. Noon lang kayo nagkita. Meron po akong napanood sa mga video, usually ang gumagawa itong mga Amerikano. Sapagkat marami sa kanila yung mga nagsundalo. Okay? Nagpunta kung saang tour sila, Middle East, Asia, Europe, itong mga sundalo, alam nyo naman na matagalan bago umuwi. Okay? At pag uwi nila, may mga gumagawa ng video. I don't know kung anong isipan nila doon. Pero may mga video na pinapakita na dumarating yung kanilang anak na sundalo at sinusurpresa yung magulang. At talaga namang tuwan-tuwa yung magulang. Yung second video nakita ko, 2013 na ito when her son told him that he could not come home for Christmas. Sabi, parang prank Nanay, tatay, hindi ako darating ng Pasko. Yan. So sabi nung nanay, okay lang, hindi ka dumating. Pagkat ikaw naman ay sa tour of duty. So she just called him on his phone and they talk over the phone. Usap sila. Then suddenly the box moved and the gift bags beside the Christmas tree. No? Her son appeared surprisingly, and the mother screamed for joy to see her son. What a joy on the part of the parents to see. At tanggapin nila at makita nila ang kanilang mga anak na umuwi. Yan. Nakaka-relate po ba kayo? Yan. And that's also the joy when we see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. So, parang anak ng tao darating with His glory, with His power. Di ba napakaganda nun? Napakasayang tanawin nun? Kung yung mga magulang doon sa video ay tuwan-tuwa sila na makita nila na dumating ang kanilang anak, how much more tayo pag nakita natin ng anak ng tao,
na dumating mula sa alapaap. That is a wonderful scenario. Meron pong mga mananampalataya, takot sila sa pagdating ng ating Panginoon. Ayaw nilang may second coming. Yan. At talagang nandoon yung takot sa kanilang puso. I don't know bakit ganun, ano? But we should be joyful in that event. And we should not afraid of it, even an iota. No? Kinakailangan ay nandoon sa atin yung kagalakan. Pag dumating ang ating Panginoon. Sapagkat yung kanyang pagdating ay tulad ng pagdating ng mga mahal natin sa buhay sa ating pamilya. Imagine kahit na may tampo ka, kahit na galit ka sa iyong anak, pag dumating nawawala lahat yun, masayang masaya ka sapagkat dumating ang iyong minamahal na anak. That feelings, that emotion, i-grasp natin, namnamin natin yung ganong damdamin. Pag dumating ang Panginoon, matagal na nating hinihintay, hindi natin, minsan nainip na tayo, pero biglang dumating sa ating kalagitnaan. Dapat ang emosyon natin pagdating ng panahon na yon ay isang matinding kagalakan sapagkat ang ating Panginoon dumating sa ating kalagitnaan. Sabi ko sa inyo, may mga tao, may mga manampalataya, they don't believe that Jesus Christ is coming again. Mga pastor pa yan, mga theologians. Okay? But the end time shall come with power and glory. Sabi ito sa Mark 13:24 to 27. After the suffering of those days, the sun will be darkened. The moon will not give its light. The stars will fall from the sky. The powers of heaven will be shaken loose. Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven. Wow! Darating ang Panginoon with power, with glory. Mayroong kapangyarihan, mayroong kalwalhatian. Di ba napakaganda nun? Hindi lang siya basta darating. Merong power at merong glory. Tayo yung sasalubong. Pag kayo ay humipo sa kuryente, anong mangyayari? Live wire, for example. Siyempre makakuryente kayo. Humipo kayo eh. Pag di kayo humipo, it's okay. Di ba? Something like that, ano? Pag dumating ang glory, ang power ng Panginoon at sumalubong tayo, tayo din ay maliliwanagan ng kanyang kapangyarihan at mahawa tayo ng kanyang glory, ng kanyang kalwalhatian. Example, nung yung si Kristo at yung kanyang mga alagad nagpunta sa bundok. Ito yung panahon ng transformation. Sineselebrate natin ito. Nakita nila yung tinatawag na Shekinah glory. At maging ang Panginoong Kristo na kakulay lang natin, titingnan natin, ano?
Pero nang dumating yung glory, biglang nagliwanag ang Panginoon. Something like that. When the glory comes in the midst of us, that glory will shine. At tayo mahahawa ng glory ng kapangyarihan na iyon. Napakagandang senaryo nun. So here, the scenario in verses 24 to 27 shows the tribulation and suffering on earth. But like in the movie, the protagonist, yung pong bida, ay darating na merong kapangyarihan, merong kalwalhatian at kanyang titipunin at puprotektahan ang kanyang mga anak, mga nilikha niya. And in these verses, we should emphasize the joy of His coming rather than the challenges and tribulation before His second coming. Kasi kung babasahin nyo sa New Testament, maraming mga signs doon. At yung mga signs bago dumating ang Panginoon, nakakatakot. Ha? Nabasa nyo na ba yun? Bago dumating ang Panginoon. Nakakatakot. Merong lindol at mga lindol at sinabing kingdom against kingdom. Merong mga gera. Ha? Magkakaroon ng gera, hindi lang isa, dalawa, mga gera. Tatagal ba tayo nun? Oh. Yung plague, kung ano-ano yan, darating bago dumating ang Panginoon. At doon masusubok ang ating pananampalataya. Those are signs. We don't know kung kailan darating ang Panginoon. Kung merong pastor, kahit na mabuting santo ang dumating sa kalagitnaan, sinabing, ang Panginoon darating sa 2023. Huwag kayong maniwala doon. Sapagkat sa New Testament and even in the Old Testament, walang sinasabi na petsa kung kailan darating ang Panginoon. May mga nagtangka noong mga unang panahon. Nabagabag yung kanyang mga miyembro. Anong ginawa nila? Pinagbebenta nila yung kanilang ari-arian, lupa nila, ganyan. Sapagkat hindi na daw nila kailangan yun. Hindi na kailangan. Sapagkat darating ang Panginoon. Pero matagal na sila naghintay. Hindi dumating yung hinihintay nila. Ang Kristo darating. Pero hindi naman niya sinabi. Kahit siya nga hindi niya alam kung kailan siya pababalikin sa lupa. Yeah, nakalagay sa New Testament yan. Kahit siya, di niya alam. Pero may isa lang nakakaalam. And that is God the Father. The end time has signs and is certain. Let me read Mark 13 verses 28 to 31. Sabi dito, now learn a lesson from the fig tree. When its branches become tender and it produces leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see these things taking place, you will know that the Son of Man is near, right at the door. I tell you with certainty, this generation will not disappear until all these things take place. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. See? Ang Panginoon ang nagsabi nito. No? Parang ano lang yan Alam natin kung kailan babagyo, di ba? Kahit masilip lang natin alam natin bagyo Malakas ang hangin Alam nating babaha, di ba? Kasi
tumataas ang ang tubig eh. Alam nating aaraw na. Kasi nakita natin yung araw. Alam nating magiging maulap kasi yung ulap gumaganon. Alam natin kapag magpapasko na sa klima. Yung mga kabataan, alam nyo ba yan? Kasi madalas yun, sabi nilang, may hanging amihan na. Ano ba sa English yung hanging amihan? Magpapasko na, sabi nila. Because of the weather and the cycle of our life, no? Alam natin na may darating. Alright? Yan. Bago ulit. Mga kabataan natin, alam nila pag wala ng baterya. No? Very responsive sila. Jesus gave the signs of His second coming. Not only through their nature, but they are printed in our scriptures. Nakasulat sa ating banal na kasulatan. Doon sa Matthew 24, sabi doon, sinasabi doon na ang Panginoong Kristo darating. Yung second coming na sinasabi. Alam niyo, yung mga Hudyo, naghihintay pa sila ng pagdating ng Misaya. Alam niyo ba yon? Kasi nung dumating siya, 2,000 years ago, sila yung nag-persecute. Di nila alam na ang Messiah dumating na. At sila pa yung nag-persecute sa Messiah. Kaya hanggang ngayon, totoo yan, hanggang ngayon naghihintay sila sa pagdating ng Messiah. Sila man naniniwala na darating ang Messiah. Pero yung unang pagdating ang hinihintay nila, tayo hindi. The second coming. Yun na ang hinihintay natin. Alright? Kaya pag nakita tayo, pagdating ng panahon, dumating ang Kristo, second coming, ano? Sasabihin ng mga Hudyo, hinihintay ka namin, matagal na. Matagal na akong dumating. Ito ang mga Kristiyano eh. Second coming na, hinihintay. Mga minamahal mga kapatid, ang Kristo darating sa atin. And that is our hope. That is our belief. That is our faith. That Jesus Christ will be coming again with His power, with His glory. This end time challenges us to be careful and alert. Mark 13:32-37 says, no one knows when that day or hour will come, not the angels in heaven, not the Son, but only the Father. Ang Ama lamang ang nakakaalam. No? Kaya pagka may narinig kayo, kahit yung pastor na yon, maraming membro kaysa sa akin, sinabi niyang darating ng let's say, November 28, 2023. Don't believe that. Kasi mismong ang Panginoon nagsabi sa kanyang banal na kasulatan. Darating talaga ang Kristo, pero walang nakakaalam. Sino nakakaalam lang? The Father in heaven. Be careful, sabi niya. And ingat kayo. Watch out, because you don't know when the time will come. Hindi nyo alam yan. Matindi yun. Ulitin ko yun. Be careful. Ingat kayo. Watch out. Ano ba magandang Tagalog sa watch out? Kasi baka dumating ang Panginoon, bigla tayong mabulaga. Nasaan tayo nung dumating ang Panginoon? Sana dumating ang Panginoon, nagsisimba tayo, no? Okay ba yon? Dumating ang Panginoon na tayo talagang naghihintay sa harapan ng ating Panginoon sa kanyang altar. Sumisimba tayo. Ang mahirap, kung tayo ay mabulaga,
dumating ang Panginoon, hindi maganda yung ating ginagawa. Nako, baka yung iba nasa nightclub, nandun sa drinking spree, ay, delikado yun. Baka hindi tayo makasama sa kanyang second coming. You don't know when the time will come. It's like a man who went on a trip. As he left home, he put his servants in charge, each with his own work, and he ordered the doorkeeper to be alert. So keep on watching, because you don't know when the master of the house is coming, whether in the evening or 3 o'clock in the morning or at dawn. Otherwise, he may come suddenly and find you asleep. I'm telling you what I'm telling everyone. Be alert. Be alert. Kahit maglagay kayo ng CCTV dyan para maghintay sa darating, baka hindi lumitaw sa CCTV, biglang lumitaw sa gitna natin. Hindi nakuhanan ng camera. Pero alam niyo ba kung paano ang tamang paghihintay? Ako, sabi ko nga, hindi ko kailangang maupo at maghintay. Parang literal, Isa lang naman ang gagawin natin na paghihintay. Yung ating pananampalataya ay palaging buhay. Palagi tayong naghahanap ng paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo masusurpresa. Kasi anytime na dumating siya, hindi natin alam. Kahit nga siya, hindi niya alam kung kailan siya pupunta. Kung kailan siya babalik. Ang gagawin lang nating paghihintay, let us watch out our faith and let us serve God. Kung may hinihiling ng pagkakataon ngayon, maglingkod ka. May istorya nga sa New Testament, di ba? Yung istorya nung nag-ipon siya, yumaman na siya. Nag-ipon siya doon sa kanyang kamalig, sa storage niya. Kasi dumami na yung kanyang ani. Kulang pa, patayo uli siya ng kamalig. At pinuno niya uli. Pero hindi niya alam, bigla siyang kinuha ng kamatayan. Hindi na niya pinakanabangan yun. That's what I'm telling you. Hindi siya naghahanda tayo sa future na alam natin. Pero hindi pala yun ang future natin sa Panginoon. There's only one na binigay sa atin ng Panginoon na dapat nating paghandaan. Yung Kanyang pagdatal. At habang tayo naghihintay sa Kanya, yung ating pananampalataya buhay at tayo naglilingkod sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. In verses 32 to 37, Jesus encourages and challenges us to do 3 things. Be careful, watch out, be alert. Ulitin nga natin yon. Be careful, watch out, be alert. Yan. Yan lang gagawin natin. That is an encouragement and a challenge actually. It's because nobody knows when He would be coming. Walang nakakaalam sa Kanyang pagdatal. Nobody knows the time and the day. Only the Father knows that. Being careful, watchful, and alert means our faith must be always on guard. Always on guard. Our faith must be always alive.
Our faith must be always burning like candles. How's our faith? How's your faith? Kumusta ang ating isang linggo? Buhay ba ang kandila ng pananampalataya natin? During his 1960 presidential campaign, John F. Kennedy often closed his speeches with the story of this Colonel, Abraham Davenport, the Speaker of the Connecticut House of Representatives. And on May 19, 1780, the sky of Hartford darkened ominously. Mitim ang kalangitan. At yung mga congressmen tumanaw sa kalangitan. Takot na takot sila at sabi nila ay the end is near. Siguro talagang napakaitim ng ulap. Quelling a clamor for immediate adjournment. Gusto nilang magtapos na. Pero tumayo si Davenport at ang sabi niya, the day of judgment is either approaching or it is not. If it is not, there is no cause for adjournment. If it is, I choose to be found doing my duty. Therefore, I wish that candles be brought. Di ba maganda naman yun? Kung hindi talaga, ika nga ay end of the day, no? End time or day of judgment, mas magandang makita tayo ng Panginoon na naglilingkod. Okay? Di ba mas maganda yan? Di ba mas maganda? When it is talagang judgment day na, hayaan nating maglingkod na lang tayo sapagkat walang dahilan upang bumalik pa somewhere. Hanapin ng mga anak ang pamilya sapagkat in a split second, the judgment is there. Wala na tayong magagawa. Magpatuloy lang tayo sa ating gawain at doon magagalak ang Panginoon sa atin. Rather than fearing what is to come, we are to be faithful till Christ returns. Instead of fearing the dark, we're to be lights as we watch and wait. Sabi nga ni Harry Hines. No? So, tayong mga mananampalataya, sa halip na tayo ay matakot sa darating na glory at kapangyarihan ng Panginoon, na dapat tayo magalak, magpuri sa Panginoon, maging matatag sa ating pananampalataya, sapagkat any moment sa kalooban ng Panginoon, sa time na itinakda ng Ama, ang Kristo darating sa ating kalagitnaan at magkakaroon tayo ng kagalakan at yung kasiguruhan ng ating pananampalatay magkakaroon ng tinatawag na consummation or completion. Ito na ang pangako ni Kristo. Sa ating pong paghahandog, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Tinatawagan po natin si Brother Bod at Brother B para sa paghahandog.
dadalhin sa harapan. Lord, aming tinataas sa iyo ang mga handog na ito, ginayak at binabalik sa iyong iglesia upang gamitin sa pagpalawak ng iyong salita, ng iyong kaharian. Patuloy mong pagpalain ng aming mga kapatid. Patuloy mo silang gawing mabuting katiwala. Patuloy mo silang samahan sa lahat ng pagkakataon. Patuloy mo silang pagpalain upang sa ganon, pagpalain nila hindi lamang yung iglesia, kundi ang kanilang pamilya at ang mga nangangailangan, ang mga maralita at mga mahihirap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating ang huling awitin po natin ang I Hear Thy Welcome Voice.
Heavenly Father, we adore and magnify your name. We glorify your power and majesty. Thank you, O God, for the hope that you have shared with us this morning, na kami po ay naghahanda. Naghahanda kami sa iyong pagdatal. At naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay darating sa panahon na pinili ng Ama. At sa aming paghahanda, aming nihahanda ng aming pananampalataya at paglilingkod upang kahit anong panahon dumating ka, hindi kami masusurpresa. Salamat, O Diyos, sa mensahe ng buhay. At ito'y babahagi namin sa aming mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay. At patuloy ka na mangusap sa amin, O Diyos. Lalo na sa panahon na kami nalulungkot, nahihirapan, nawawalan ng pag-asa. Nandun kami sa kalagayan ng depression. Nawa ang salita ng buhay na ito ay magbigay sa amin ng pag-asa. Na tunay na ika'y buhay, ika'y darating sa aming kalagitnaan with your power and glory. At kami makikibahagi sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan, sapagkat kami iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, kung kami nakasumpong o kung kami nakakasala sa iyo, Lord, patawarin mo po kami. Akayin mo po kami sa kabanalan. At gawin mong matatag ang aming pananampalataya, sapagkat maraming pagsusubok sa aming kapaligiran. Ang iyong kapangyarihan lamang siyang magpapatatag sa amin. Aming Ama at aming Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang bawat sambahayan ng aming mga kapatid. Hipuin mo sila, O Diyos, at ikaw ang siyang magpala sa kanila. Ikaw magbigay ng kapayapaan, ng kagalingan, ng mga pagpapala, at patuloy mo silang sasamahan sa lahat ng pagkakataon. Aming tinataas din sa iyo ang mga kapatid namin na hindi namin kapiling ngayon. Saman sila naroon, maaaring naghahanda sila para sa susunod na pagsamba. Maaaring sila'y merong karamdaman. Maaaring sila'y naghihintay ng tamang pagkakataon. Nasaan man sila, O Diyos, samahan mo sila. Bantayan mo rin sila katulad ng pagbabantay mo sa amin. Sapagkat alam namin na minamahal mo rin sila. At nawa ang mga challenges namin na narinig, nangyayari sa amin, nawa'y maging matatag kami at magpatuloy kami sa aming pananampalataya sa iyo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng pagkakataon. Nandyan ka, nagbabantay ka, ang iyong mga anghel, iniingatan kami. Kaya ang kahilingan namin, O Diyos, patuloy mo kaming banalin. Patuloy mo kaming gamitin sa mga paglingkod. Kahit sa panahong kami tinatamad, kahit sa panahong ayaw namin, kahit sa panahon na nakikipaglaban ang aming mga trabaho, ang aming pag-aaral, kahit sa panahon na hinihila kami ng kamunduhan. Hinihiling namin, O Diyos, ng iyong presensya, ang iyong kalwalhatian, ang iyong pag-ibig ang siyang mamayani sa amin.
at hanapin namin kung anong maipaglilingkod namin sa iyo, hindi kung anong maipaglilingkod mo sa amin. Hinihiling po namin, O Diyos, ang lahat ng ito alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Whom all blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ngayon naman, tanggapin niyo lahat ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Kristo, pakikipisan, kaaliwan ng Banal na Espiritu. Amen.